kaibigan at ali. Double A sa Double B. Jeng jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Akin. Gayon pa man ay ganito na po talaga ang sistema natin ngayon. Taon-taon ay sinasabihan po ako na huwag punahin ang ilang mga mambabatas para hindi po ipitin ng budget ng PCOO. Nakakagalit man ngunit ganyan ang sistema natin sa kasalukuyan. Bulok man ito ngunit kailangang sundin. At dahil po dyan, ako na po ang magsasakripisyo para maipasa na po ang budget ng PCOO. Ako po ay nagdesisyon na mag-resign na po. Para po sa mga bumabati ko sa akin, wag ko kayong magkakamaling isipin na nagtagumpay kayo. Hindi ako nagbitiw sa posisyon dahil takot akong harapin kayo. Gusto ko lang na pag nagkaharap tayo, patas ang laban. Matagal niyo na po kung inaakusahan ng kung ano-anong kasalanan. Hindi ako sumasagot dahil na rin sa respeto ko kay Secretary Martin Andanar at sa mga kasamahan ko po sa PCOO. Pinili ko pong manahimik sa harap ng pag-atake nyo dahil alam kong kaya ninyong ipitin ang budget ng aming departamento. Hindi na po kayo nahiya sa ating Pangulo na walang pagod sa kakatrabaho upang isaayos ang ating bayan. Samantalang kayong ilang mambabatas ay ginagamit ang posisyon upang takutin ang mga ahensya ng gobyerno na hindi sumasakay sa inyong pansariling agenda. Balang araw magkakaharap din po tayo. Ngunit, di tulad ninyo na nagtatago sa inyong posisyon, handa akong lumaban bilang isang ordinaryong Pilipino kasama ng mga walang boses sa lipunan. Dadalhin ko ang laban sa Senado at sa Kongreso. Muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagtitiwala po sa akin, sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkakataon na manilbihan sa bayan. Hindi po ito katapusan ng laban, umpisa pa lamang po ito. Maraming salamat, Honorable Chair, Senator J.B. Ejercito, Senate President Soto, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. At dahil hindi na po ako kabahagi ng PCOO, maaari na po ba akong makaalis upang mapag-usapan na po ang budget po ng PCOO? Maraming salamat. Isang taon lang, Mr. Chairman. Hindi naman kami pinapatungkulan mo, ano? Hindi po kayo, sir, dahil salamat. mababait po kayo at kakampi po kayo ng Pangulo. Sayang nga po, wala po sila dito. Medyo siyempre marami rin na nabigla na, pero gusto ko na magpasalamat Asik Mocha na nagtiwala ka sa Senado at pinili mong magpakita. Your presence here only shows that you have the trust. Thank you for trusting the Senate. Maraming salamat sa iyong pagtiwala. Kaya lang, gaya na nabanggit ko, talagang public office sa public trust, napakahirap talaga. It's a thankless job. Siguro maaring itong nakaraang 2 taon, marami tayong lessons learned, marami tayong pagkakamali, pero dapat gano'n naman yan matututo tayo, no? Siyempre, birth pains, pero siguro ang nakikita ko naman kay Asik Mocha, kahit na marami ang siguro bumabatikos, hindi sumasang-ayon, pero nakikita ko naman yung iyong sinseridad sa pagsuporta sa Pangulo. Dahil ganun, marami rin kakampi. Marami bumabatikos, pero palagi ko mas marami rin kakampi. At siguro ang nasa isip mo, tulad ko rin, sabi ko kapag tinulungan natin si Pangulo Duterte, kapag siya po ay nagtagumpay, yung tagumpay din natin lahat yon. Kaysa naghihilan tayong pababa. Di ba? So, siguro ako nakikita ko yung iyong sinseridad sa pagtulong, maaring hindi lang naintindihan ng iba, no? Kaya ako ay nagpapasalamat din at nandito rin ang presensya ng ating pong Senate President at pinagkatiwalaan mo ang Senado. So, Asik Mocha, maraming salamat sa iyong pagtiwala. Maraming salamat po, Honorable Chair, Senate President. Good morning po sa lahat. Thank you. So, you are now excused, pero siguro hindi naman huling pagkikita natin ito at makikita pa rin namin ikaw. And I think you will be more
you will have the freedom. Ang hirap kasi timplahin, ang hirap balansehin ng nasa public, ikaw ay public official at ikaw ay vlogger. Kumbaga pigil ka sa iyong ngayon I think you will have your freedom. Thank you. We'll give a few minutes muna, no? Alam ko yung mga bangdam. Okay, sa ngayon po ay Okay, oo. umaalis na si Sir Martin, Asing Mocha. Paalam na. Tatanggapin mo na Nagbeto ba? itong si Secretary Andanay kay Uson. At Kanino pinapawala siya isasubmit ngayon. yung kanyang Niyayakap. letter of resignation? Tanong natin ka. Anyway, palabas siya dito at abangan namin. Kasi kanina nabanggit natin na schedule din kasi siya di ba? Mag-file ng kanyang COC. Kanina nasubmit yung resignation Kaya yan, nakita niya? ko. At saka kanina? Tanong mo ako na sa pressure ba? Sa pressure? Dali niya sa Senado at sa Kongreso yung laban. Ano yung sabihin na Okay, sinusunod po ngayon ni Nimpa si Asik Mocha palabas po ng... Sabi nga ni Pangulo, let the people decide. Pero tatakbo ka bang senador o congresswoman? Ano po sabi ko ni Pangulo, let the people decide. So, alamin ko po kung ano po yung sasabihin ko ng mga Pero syempre, eventually, di ba ikaw ang magde-decide nun eh? So how would you know kung anong gusto ng tao for you? may social media naman Pero kanina may sinabi ka nang sinagalit. Sabi mo, Okay. yung tanong dito kung Go ahead, Nimpa. Bakit ba lang kay Pablo kasi nasa kanila na po yung resignation dito. Sa kanya, yung resignation sinabi ko sa Senate hearing na pinipigilan kasi ng ilang mga kongresista lalo na yung mga makakaliwang kongresista yung budget ng PCO dahil lang sa akin, dahil hindi nga ako nag-attend. Kaya, expound nung sinabi mo kanina na dahil doon sa mga luma, may binanggit ka na ayun ang ginagagalit, nalaman mo na yung mga lumad ay ginagamit pa ng mga kakaliwa. Ano ibig sabihin nun? kasi may interview po ako sa mga dato. Wala sa Mindanao, dato ng mga leader po ng mga lumad yun. At sinabi po nila na sila daw ay ginagamit ng mga kakaliwang grupo at mga CPP, NPA. Dapat pagkakay ito Pangulo. At dahil doon, nagagalit. Okay, so dito na lang sa pwesto para maayos Sige, sige. Q&A dito sa Senate. Oo. Pinagsisiksikan kasi dito si Uson. Pero, pinag-resign ka ba or... Pressure, personal Leader decision. sa akin, Nagkakagit-gitan lang dito dahil maraming gusto magtanong dito kay Uson. Ano sabi niya? So, ang tanong Sabi dito, may sinabi siya na sa aking mga kritiko, huwag niyong isipin na ilan, pero yung last straw, kumbaga, ay ito nga pong pag-ipit ng ilang mga kongresista sa budget po ng PCO. And ganito po yun, yung aming resignation letter ay nasa Pangulo na yung Sac Bongo at kung gusto niyong malaman yung iba pang detalye, ay pakitanong na lang po si Sac Bongo. Nasa kanila po. irrevocable ba yung resignation, Nimfa? diba, kasama kayo ng Secretary Alan po. Ang Congress, katulad po nung sinabi ni Pangulo na let the people decide. So, ang mga kababayan naman natin nasa Facebook na, malalaman natin yung sentimiento doon. Basta para sa akin po, hindi ito yung katapusan ng laban. Simula pa lang po ito kasi noon napipigilan po ako. Taon-taon na lang sinasabi na huwag po raw punahin yung mga mga mambabatas dahil inipitin daw yung budget ng PCO ay hindi na po pwede sa akin yun Kaya po ako nag-resign. Hindi, nag-resign. Dahil tatakbo ba? Ano ba, Nimpa? Hindi ko po masasagot po yan ngayon. Basta kung ano po yung mababasa ko mga comments sa Facebook, kung ano yung sasabihin ng mga supporters doon, doon ko po titignan kung Open ka. Ibig sabihin open kayo doon. Ibig sabihin open ka to run for Senate. Senator, Congress, hindi ko po alam pero open Sabi, po Ax tayo. OFW daw, Nimpa. Po.
Limpa? Yung tanong, yung pinapa-elaborate siya, sabi niya kanina ay, pakinggan. Yung mga ilang mambabatas natin na andiyan sila sa posisyon, pero ang iniisip lang nila yung pansarili nilang interes. Kailangan magkaroon ng boses ang ordinaryong tao. At gagawin po natin yan kung sa anumang paraan po pwede. Siguro po, ay wala po. Ano yung mga tanong, Nympha? Wala. Awa. Ibig sabihin, hindi yun kasama sa option. Na? Ay, hindi ako makakasagot para sa Pangulo eh. Basta ako, malaya na po ako uli na makipaglaban. Kasi nawala yung akong dati eh. Dahil kailangan sumunod sa ganito, sumunod sa ganyan. Ipigilan ko na magsalita kasi ipitin nga ang budget. Pero ngayon, asahan nyo na mas magiging matapang ka. Mas magiging matapang pa. Pilipinas, ako siya na rin nagsabi ko, sige, hanap ka ng laban ko sa ang Pangulo kasi hindi naman yan nagkokontrol ng isip ng tao eh. Basta nasa kanila na po yung papel ko, yung resignation letter ko, at para sa iba pang detalye, pakita lang na lang po siya. Hindi nagkausap ng Presidente. Kailan kayo hindi nagkausap ng Presidente? Basta sa ano na lang po yun. Salamat po sa natapakiramdam mo kayo. Okay. Teka, Limpa, hingan ko lang namin ng reaksyon si Deputy Speaker Congressman Prospero Pichay. Congressman Pichay, good morning. Yung Baba muna natin. Morning, good morning. Yes, nag-resign na. Hindi ayaw niya umatin sa Kamara dahil may mga issue siya about ilang member diyan na pinopolitika yung budget, ano? Pero sa Senado, doon siya nagpahayag ng pagre-resign sa pwesto. So magiging madali ba sa House itong budget ng PCOO, Congressman? Well, alam mo, hindi naman kailangan mag-resign si Mocha. In fact, I have never criticized Mocha because I like her passion in espousing her views. Yung mga Makabayan Black lang, they wanted her presence because they wanted to ask some questions. So sabi ko naman sa kanila, hindi naman natin pwedeng i-hold yung budget dahil ayaw mag-attend ni Mocha. You know, ito, budget po ito ng ating bansa. It concerns 105 million Filipinos. Tsaka Ngayon, 1.5 to the tune of 1.5 billion pesos. Well, Malaking halaga. Anyway, sinabi ko sa kanila, pumayag naman. Kaya lang, yung mga tao sa PCOO, they give conflicting, binigay nila ay talagang conflicting information. Yung isa nagsabi na si Mocha ay in transit. Yung una naman nagsabi, si Mocha ay dito na sa Pilipinas. So, ang unang nagsabi na dito na sa Pilipinas ay informed the Makabayan Black. Sabi ko sa kanila, nandito si Mocha sa Pilipinas, ayaw lang umattend dito, but huwag naman natin i-hold yung budget ng PCOO dahil lamang hindi attend si Mocha Uson. You know, it's her against the entire country. Huwag naman ganun. So kung pwede, maggumawa na lang kayo ng manifestation. Then, I left. Then suddenly, pinatawag ulit ako. Pagbalik ko, iba na yung information in transit. So it felt like, niloloko kami. Niloloko kami. Affected ba kayo ng banta ni Mocha na that now that she's not part of the government, mas malakaya siyang makakapagsulat at lalo na kasi dati daw binabawalan siya na tirahin yung mga congressman, for example, mga politiko. Bakit naman papagbabawalan siyang tirahin yung mga congressman o mga politiko? Dahil part siya ng gobyerno noon. Ngayon daw na nag-resign na siya, malaya na siyang isulat kung ano gusto niyang isulat. Sa vlog niya, panay ang banat niya sa ano. Even if you are part of the government, counter check and balance din yan. Yun lang siguro, hindi dapat siya dyan sa PCO kung hindi sa ibang departamento na pwede ka talagang mag-criticize o kaya magpuna ng mga kamalian, katiwalian sa mga kawani ng gobyerno.
Ang PCOO kasi is just to inform kung ano yung mga policy ng ating pamahalaan, kung anong nangyayari. So it's just informative, not opinionated. Yan lang naman, Okay. yung PCOO. Kaya siguro dahil maraming pwedeng ipagbabawal. Pero if I were Mocha, meron namang PTV4, meron namang Radyo ng Bayan. Okay. Pwede siya dyan magiging host. At pwedeng banatang kahit sino sa gobyerno. So probably they gave her the wrong assignment. Pero kung gawin mo siyang host na isang TV show sa government corporation like PTV4, bakit naman hindi malayang bumanat? Ayaw nyo ba ng tinig ng pagkakaisa sa ating mga Pilipino imbis na boses na magwawatak-watak tayo? Well, hindi naman yung boses na pagwawatak-watak. Pag pinupuna mo yung katiwalian ng gobyerno. mga government official, makakatulong sa ating bansa yan. Hindi, pero pag kunwari, if kunwari kamukha siya at saka si Drew, the way na pagsalitaan nila yung if they do not respect the Vice President, si Leni Robredo, they should at least respect the office of the Vice President, hindi po ba? Hindi, dapat issues lang. What I'm saying here is... But they do not confine themselves to issues. Hindi personal. If you touch personal things about one person, that is not fair. Kung issues lang, kunyari, sa isang issue like land reform, kung hindi naman kung salungat naman yung posisyon ng isang politiko o ng isang tao sa policy ng administrasyon, hindi pwede mong patikusin. Pero yung mga personal life, foul yan. Okay, sige, Congressman. Salamat. Maraming salamat. So in other words, if you are in that position, you have to maintain proper decorum. In the same manner that congressmen should maintain proper decorum. Okay. So yung mga naging issues na kinasangkutan ninyo, you think proper decorum yun? Well, kung hindi naman proper decorum, they should criticize me. Di ba? And I will not take it against them. Demokrasya tayo. Kita naman nyo akong nag-react na personal sa isang tao dahil I was criticized? Never. Karapatan nila yon. Okay. But they have to criticize me on issues, not on personal things. Okay, Kong, salamat. Maraming salamat. Congressman Prospero Pichay, Deputy Speaker. Kahapon lang galit na galit siya dahil Oo nga, parang umatras. sabi kasi nandun, tas wala naman. Okay, may flash report muna tayo. May kaugnayan ba yan? Thunderstorm advisory. Superradyo PTV4. Go ahead, Jonathan Andal. Asahan na ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin sa probinsya ng Zambales hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Batay ito sa thunderstorm advisory na inilabas ng Pag-asa nito lamang 10:24 a.m. Dito naman sa Metro Manila, nagpalabas ng thunderstorm watch ang Pag-asa. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng thunderstorm sa loob ng susunod na 12 oras. Dahil dito, pinapayuhan ng ahensya ang lahat na mag-monitor sa lagay ng panahon. Ang inyong kapuso, Jonathan Andal ng GMA Superradyo DZWB. Superradyo DZWB Flash Report. Ay, sinusubukan po naming tawagan kasi sabi ni Mocha, alamin na tanggap na raw ni SAP sa Secretary Bongo yung detalye ng kanyang resignation, kaugnay ng pagiging asik po ng PCOO. Pero sa ngayon mo ay ringing lang po yung cell number dito ni SAP Bongo. Abangan nyo po mamaya. Babalik lang kami at meron tayong bibigyan lang ng mga daan dito. Yung aming po mga sponsors. Oras natin, 10:47. Mga kapuso, ang ating buong pamilya at komunidad dapat handa sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng bagyo. Bantayan lagi ang ulat panahon. Alamin kung apektado ng high tide ang inyong lugar. Alamin ang evacuation site na inihanda ng lokal na pamahalaan. Kung binabaha lagi ang iyong lugar, isiping may posibilidad ng paglikas, kaya maghanda ng emergency kit na may kasamang pagkain, maiinom na tubig, flashlight, pito, at first aid kit. I-save ang emergency number ng mga ahensya ng pamahalaan na maaari makatulong sa inyong paglikas. Buong pamilya at komunidad dapat handa ngayong panahon ng bagyo.
Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Superado. May amendment po dyan sa Price Act na isinali po yung ating household LPG plus kerosene. Pero sa limitadong mga instances, ang klaro po dyan yung may mga declaration of state of calamity. We're talking now about October, November, and December of 2018. Pag umabot po ng $80 per barrel yung Dubai crude, yun po ang trigger amount kung saan magkakaroon po ng suspension yung implementation ng second tranche ng excise tax. Ang pinoproblema ng gobyerno, Red October. Ang pinoproblema ng mamamayang Pilipino, 4 October, 4 November, 4 December. Natutokhang tayo sa usapin ng pagbibuwis because of train at na tutokhang tayo because of yung deregulated oil industry nga. Pagka tumaas ang presyo ng langis ng 1%, maaaring tumaas ang inflation ng 0.03 percentage point. Above target for next year, inflation, that's not a given. We can still fall within the 2 to 4. So it's only this year that we will be above inflation. Double A, Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A, sa Double B, Jeng Jeng, Huna at Balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo. Okay. Uy, naku naman. Abangan nyo ba mga detalye pa ho ng mga ibang balita? Mamaya sa Easy lang kasama si Susan at si Lala Roque. Samantala, kami po naman ni Ali, pansamantala po munang iiwan kayo. At pag-iiwan kami ng may aral. Educational. Ito na, maraming salamat sa lahat ng ating nakasama. Hindi ako papaapekto dun sa sa mga bashing niyo tungkol kay Mocha. I stand by what I say about her. Text pabaon, is prayer your steering wheel or your spare tire? Ha? Ang panalangin ba ay yung manibela o reserbang gulong lamang? Naku, nga Para sa maraming tao kasi, di ba? Oo nga. Huwag naman yung gawing spare tire lamang ang panalangin, gawin yung steering wheel. And with that, lagi namin paala sa inyo mga kapuso. Always remember, don't ever forget God. Uy, mapa pa pala yung time natin, oh. Bakit tayo pinagpaalam na? Hindi, ang bilis nung text pa ba mo. So, dapat gabay mo siya, hindi yung pag nangangailangan ka lang. Oo, diba? yes. Oo, so, yes. sell yung pagkain mo, Oh, bakit? Sili. Mahal yan. Saan? Sili flavor. Okay, teka muna. Huwag kayong mag-away-away dito sa aming... alam mo, ang hindi namin natalakay na dapat tatalakayin namin, nawalan lang kami ng oras dahil nga breaking news. Nagbitiw na finally si Asek Mocha Uson. Ay yung may aral din at educational, mga magulang, yung mga bata, yung mga anak nyo. Mas gawin yung stricto yung pag-monitoring sa kanila dahil nga dapat makakapanayam sana natin yung Eastern Police District, hindi ba, Miko? Dahil? Tungkol doon sa 42 anyos na siya, nahuli, arestado. Escort girl. Kasi parang, ilang taon ba? 14? Parang ano ba yun? Yun nga ang gusto ko malaman. Hindi, kasi ganito yan. Dinugaw ba yun sa kanya? Ganito yan. Isa lang yun sa 72 file ng kanyang cellphone. Oo. Yung biktima ay na minor de edad po,
14 anyos. ay nagsumbong po dahil gusto niya uling makadate. At makatalik siguro, Oo. no? At nung umayaw po yung bata, ang sabi niya ay ipalalabas niya sa publiko yung video na kinunan niya. Kaya nagsumbong na yung bata. So, na-videohan niya yung kanilang sexual act. Ang sabi, Ano to, na-videohan... ka-chat niya to daw no? Sa social media. Hindi, ang sinasabi nung lalaki, ang kachat niya yung nagbibigay sa kanya nung babae. Sa Facebook niya rin na... So, yung nagkasa nung sino? date, no? Date. Date, oo. Pero lumilitaw, Ali, na marami siyang... Grabe yung... Marami siyang nakasama na minor. Saka yung cellphone niya punong-puno ng child O pornography. teka, nasa linya na natin si Bongo, Secretary Bongo. Sino? Okay. Secretary Secretary Bongo, good morning po. Magandang umaga po, Boss Igan, at magandang umaga po, Ma'am Ali. Magandang umaga po, Sec. Sinasabi ho ni Asik Mocha Uson, yung detalye ng kanyang resignation, kayo na daw po ang tanungin. So natanggap niyo na po at nakausap na siya ng Pangulo. Ano ang tanong kasi dito, irrevocable daw po ba itong resignation ni Asik Mocha? Natanggap na po namin yung sulat, no? Kahapon. At sandali, I will check. At inabot ko na po ito sa ating Presidente. Pangulo. Apo. So, I'm sure at tatanggapin naman po ng Pangulo yung kanyang resignation. Pero ang sinabi kasi, agang dahil tatakbo sa darating na eleksyon na Secretary Go? Antayin na lang ho natin kung anong magiging kanyang desisyon o magiging anunsyo. Subalit, yun po, narinig ko lang po. Hindi ko po mako-confirm at kanyang decision po yun. Kasi sakaling tatakbo siya sa darating na eleksyon. Pero doon po sa kanyang liha, ng kanyang resignation letter, ano po bang binigay na dahilan? Sandali lang po, ay nahanap ko yun. Yung sulat. So, Go ahead sandali. Oo. Kaya lang, ganito po, nirespeto namin ang kanyang pag-resign at papasalamat rin kami kay Asik Mocha sa kanyang naging serbisyo po sa gobyerno ni Pangulong Duterte at naging good ally po siya at talaga very supportive sa Pangulo. At kami naman po ay we wish her good luck po kung ano pong magiging decision niya sa future at ano pong magiging plano niya. Oo. Pero wala naman sa side ng Pangulo o sa executive na nag-pressure sa kanya to resign. Wala naman ganon. Wala naman po. Actually, di po niya pinadala yung sulat ay tinawagan na niya ako habang nasa ibang bansa siya at sinabi na niyang yun po ay kanyang... Teka lang po. Secretary, teka lang po. Magpapaalam lang kami sa GMA News TV. Tuloy lang tayo sa panayam natin sa radyo. DCW. Okay. So,